Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today on diary entry number 1235. In my heart, in my soul, there is a dark night. My spirit has come up against an impenetrable wall that hides God from me. But this darkness is not of my doing. Strange indeed is this torture of which I fear to write in full. But even in this state, I am trying to be faithful to you, O my Jesus. Always and in all things, my heart beats for you alone. Sa aking puso, sa aking kaluluwa, mayroong isang madilim na gabi. Ang aking espiritu ay umahon laban sa isang hindi matitibag na bater na itinatago ng Diyos na itinatago ang Diyos sa akin. Ngunit ang kadilimang ito ay hindi ko gawa. Kakaiba talaga ito. Pagpapahirap na kahit sa ganitong kalagayan. Kakaiba talaga itong pagpapahirap na kinatatakutan kong isulat ng buo. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, sinisikap kong maging tapat sa iyo, O Jesus ko. Lagi at sa lahat ng bagay. Ang puso ko ay tuwitibok para sa iyo lamang. It's another episode of The Dark Night. Matatandaan natin doon sa medyo unang bahagi ng diary. Ilang buwan din siya na dumaan sa Dark Night. What is Dark Night? Ito yung nararamdaman ng kaluluwa, yung darkness, dilim, depressed ka, di mo malaman kung bakit. And in the case of Faustina, talagang halos lumugmok siya, no? Pagod siya, hirap na wala naman. Hindi niya malaman, hindi niya matrace, hindi niya alam. So it happens to, I think to every soul, we always have a dark night na pag-iisipan natin ng magaling. Kung ano ito, no? Yung sa iba nga, ang tawag dito ay parang depression. Sa mga doktor, halimbawa, depression yan. Wala naman silang ibang magiging definition. Isa itong pagsubok kasi dito susubukin yung pagmamahal mo sa kanya. Kahit na ang dami na niyang nasulat tungkol sa Diyos, no? Kahit na ang dami na niyang nagawa, no? Ang dami na naipakita sa kanya ng Diyos, ang dami na rin biyayang naibigay sa kanya. Still, there's a possibility, one way or another, na pagdudahan na yung mga nagaganap sa kanya. Pero sabi nga, ito ay nangyayari at pero hindi ito yung bang uh, dapat ikabahala. Siyempre, nakakabahala. Pero sabihin mo kang mabahala. Pero nakakabahala para sa isang taong dumaranas ng dark night. We can only pray for that soul which is undergoing such a stage in his or her life. Ito yung mga panahon na dapat talaga intense ang prayer life. Otherwise, matatalo magugupo tayo ng ibang puwersa. Kaya lang, ito rin yung panahon na parang ayaw mo sumimba. Pero again, it is a challenge. So if you feel that hindi ka dapat sumimba,
Merong ganun eh, no? Na parang tinutokso ka. Again, it's a real temptation. Wag ka na sumimba. So, dahil ang puso mo ay nasa proseso ng darkness, di mo magagawa. Pero, talagang kailangan mo kontrahin yun. Otherwise, magtatagumpay yan. Yung kabilang pwersa on your soul. Kasi nga, ito yung time na parang wala naman ng Diyos, parang hindi siya nagbabantay. Pero nandiyan naman talaga siya. Hindi mo lang maranas-ranasan. Hindi mo lang siya mapansin. If you are undergoing the same stage in your spiritual life, do not worry. It is always important that you have someone to talk to. Kung wala kang spiritual director, you have a friend of the same leaning, almost the same practice, no? Para gabayan ka or para purihin ang Panginoon na sa mga sandaling yon ay akala mo wala. So kung kay Jesus ka lang talaga nakakapit at hindi mo naman siya maramdaman sa mga oras nito, maganda meron kang iba na pwedeng magpalakas ng iyong kaluluwa. Pwedeng mag-interpret tungkol sa kalagayan ng Diyos Ama at that very moment. No? Kasi nga, this is a stage that comes to a soul treading the path. No? Kasi medyo mabigat yung decision ni Faustina to follow Jesus. When you follow Jesus, you will really have to forget everything. Just walk in the Lord. Ang pagmamahal natin sa Panginoon ay hindi natin kailangang pagdudahan. Mabigat man ang pagdaanan natin sa ating pananampalataya, sa ating path towards our faith. Remember that God is not at the end of your journey. Wala siya dyan. Remember that God is always at your side. Hindi niya hahayaan na isang kaluluwa na matapat, mabuti ay malulong o pagkariinin o ano man ang darkness yung naranasan niya sa kanyang kaluluwa. The Lord will not allow that. But then, the soul will decide. Ikaw yung magde-decide kung anong gagawin mo. Of course, sabihin natin, syempre piliin natin si Jesus. That's correct. Pero kapag wala ng Panginoon and you try to speak to God, to Jesus from uh, that point na ibinigay na hinilig mo, the Lord will take you to a higher realm. Mas mataas na lugar sa langit ang pagdadala sa iyo ng Panginoon. That is, if you would be able to dispel that darkness enveloping your soul. Darkness is also some, it's something that every soul should dispel. Kasi may darkness sa sariling kaluluwa. Meron din sa kabuuan, ano? Sa iyong environment, kung nasan ka man. But for the dark night of the soul, it is existing in the soul per se. No? Sa kaluluwa lang niya. At kapag hindi niya nalagpasan, if the soul will not get out of that path, then the Lord will work on another way. He would still try to bring us back.